Good morning po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. At tayo po ay nasa ikalawang series nung pong ating pinag-uusapan na Tatak Pinoy. At nung nakaraan pong Sunday, ano ba yung pinag-usapan natin? Bahala na si Batman. Okay, so ang bahala na, ayon po sa ating natutunan last Sunday, ay nanggaling sa salitang bathala na. Na nung pre-Spanish time, ang mga Pilipino ay meron ng Diyos na tinatawag nilang bathala. At ang kanilang kapalaran ay iniaasa nila kay bathala. Pero nung dumating po ang mga Kastila na isinama yung pagkakilala kay bathala doon sa relihiyon ng Katolisismo. At doon nasira po ang pagtitiwala at paggamit doon sa salitang bathala na, at ang nangyari ay naging bahala na para bang walang katiyakan, baka sakali. Bahala na kung dumating, bahala na kung hindi, bahala na kung may pambayad, bahala na kung anong sasabihin. Ang lahat ay iniasa lamang sa bahala na nawala na yung tamang pagtitiwala sa Diyos dahil sa nung panahon ng wala pa ang mga Kastila, ang alam lamang nilang may Diyos na bathala. Pero yung pagkaunawa at pagkakilala kay bathala, hindi nila naranasan. Ngayon nang dumating ang mga Kastila, pinakilala si Kristo, pinagsama yung pagkakilala kay bathala at pagkakilala kay Kristo na nangyari, hindi rin nakilala si Kristo. Salamat na lamang, may nangaral ng salita ng Diyos at ngayon kilala na natin si Kristo na ating pinagtitiwalaan. Amen po ba? Kilala ba natin si Kristo? Amen. At ang second, ang pangalawa po sa ating series ay may pamagat pong, ano yung naroon kanina? Chismis ba? Chismisan? Chismis lang. Okay, so mahaba-haba po itong ating chismisan. Kung kayo tatagal, kung hindi kayo makatagal, magsabi lamang po kayo at chismis ko kayo na hindi kayo nakatagal. Okay, tayo po muna yung manalangin naman naming nasa langit. Kami po ay patuloy na kumikilala sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagkadiyos, at sa iyong pagpapala sa bawat sa amin sa simbahang ito. Dalangin po namin ang patuloy na pagbubukas mo ng aming kaisipan, ng aming puso, at makita po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong mga salita, ng iyong mga saway, upang hindi po namin magawa ang mga maling gawain ito na nakasanayan at naging bahagi na ng aming kultura. Nanalangin po kami ng kalinisan, kapatawaran sa aming mga kasalanan at mga pagkakamali, Panginoon, at nasa gayon po ay maging karapat-dapat kami sa iyong kabanalan, sa iyong kaluwalhatian. Salamat po aming Diyos, sa iyo po ang lahat ng karangalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Okay, ang ating pong text ay makikita po natin sa Proverbs 18:21, yung pong unang bahagi ng 18:21. May kapangyarihan ang dila sa buhay at kamatayan, at kakain ng bunga nito ang dito'y nagmamahal. So yun po yung ating text. Death and life is in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan daw po ay nasa kapangyarihan ng dila. Bakit ganun ka makapangyarihan ang dila? Ano ba ang sinasabi ng scripture tungkol sa dila? Sa James 3, okay, verse 5, ang sabi po, gayon din ang dila, napakaliit na bahagi ng katawan, ngunit nakagagawa ng malaking kahambugan. Isipin na lang ninyo na ang malawak na kagubatan ay maaaring matupok sa pamamagitan ng maliit na apoy. Ang dilay parang apoy, isang daigdig ng kasamaan sa gitna ng mga sangkap ng katawan. Pinasasama nito ang buong pagkatao at tinutupok ang landas na tinatahak ng tao sa pamamagitan ng apoy mula sa impyerno. So yun po yung sinasabi tungkol sa dila, kung gano'n siya kamakapangyarihan. At isa po sa malaking sunog na nililikha ng dila ay ang chismis. Malaking sunog po ito na nililikha ng dila, ang chismis. Ayan, yan po yung mga nagbubulungan, nagchichismisan, para silang may session, meron silang
conference. At yan po, ano ba yung nasa dulo? Hindi, yan. So yan po yung mga karaniwang larawan. Merong Chismosa. Yan tawag sa taong di hamak na mas malaki ang bunganga kaysa utak. Ayan. Yung po pala yung chismosa. Mas malaki ang, ba't bunganga? Hindi bibig. Kaysa utak. Okay, chismis. Tinatawag po sa English na gossip or rumor. Sa Kastila ay chismes. Ang definition po ng chismis, isang bagay, karaniwang mga pangungusap o kwento na may kaugnayan sa o tungkol sa buhay ng may buhay na negatibo, pasalungat, pakontra, o kabaligtaran na itinuon sa isang tao o pangkat ng mga tao upang ibaba ang ibang tao at iangat ang kanyang sarili. Bakit ba alam naman natin na ang chismis masama? Naniniwala ba kayo masama ang chismis? Parang hindi eh. Masarap kasi chismis eh. Ang sabi po ng Bible, kaya maraming tao ang nahuhulog sa chismis. Ang sabi po ng Bible sa 18:8 ng Proverbs, ito daw po ay parang choice morsels that go down to a man's inmost part. Ito daw po ay parang piling-piling maliit na kagat ng isang masarap na tinapay na tumutuloy sa kaloob-loobang bahagi ng kanyang pagkatao. Di ba pag nakarinig tayo ng kakaibang chismis, matagal nang natapos yung nagchismis sa iyo, matagal nang nakalayo, pero nasa isip mo pa, dala-dala mo pa, ay ganun pala yun, ay siya pala yun. Ang dami mong nabubuong, napaprocess dun sa iyong isip na mga maling paghatol, maling pag-judge dun sa ichinismis sa iyo. Choice morsel. Sarap na sarap i-meditate, kumbaga, noong nakarinig ng chismis. At pag meron kang nakasalubong, meron kang nakita, meron kang nakausap, huy, alam mo ba? Alam niyo ba? Ayun. Yun, nagsisimula na yung malaking sunog na nilikha ng dila at yun ay ang chismis. Paano ba natin sasabihin? Isang napakasama, napakasakit na naging kaugalian. Parang hindi lamang naman Pilipino ang chismoso, chismosa, hindi ba? Siguro lahat namang lahi ng tao, lahat ng kultura ay mayroong chismis. Kaya lamang ang ating pinag-uusapan ay Tatak Pinoy at ang chismis ay isa nga sa bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Ang isang translation po ng chismoso, chismosa, sitsitero, sitsitera, daldalero, daldalera, ay yung pong unang salin sa Bible na ang nakalagay po ay mapaghatid, dumapit. Yung mapaghatid, dumapit, yun po yung mga naghahatid ng balita at sumusundo ng balita. Naghahatid sa kapitbahay ng balita at kukuha rin ng balita doon sa kanyang kapitbahay. Mapaghatid, dumapit. Yung po yung unang translation ng chismoso at chismosa sa Bible. So, the evils of gossip. Ano po ba yung mga kasamaan ng chismis o ng paghahatid, dumapit? Number 1, it is against the law of God. Sabi po sa Exodus 23, unang verse po ng 23, huwag kang magkakalat ng mga balitang walang katotohanan. So, iniutos po ng Diyos na huwag kang magkakalat. Pag nagkalat ka ng walang katotohanan, ano po yon? Kasalanan na. Pag nagkwento ka ng hindi totoo, kasalanan na. Lumabag ka na sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, ang iyong pangalan, meron pang bagong karugtong. Ikaw ay nagiging,
sinungaling. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pag nagkalat ka ng hindi totoo, nagkalat ka ng kasinungalingan, ang iyong pangalan nadudugtungan. Si Husing sinungaling, si Husing bulaan, si Husing, huwag kayong mumiti. Okay, tumawa kayo, huwag kayong mumiti. Okay, so yun po, unang-una, it is against the law of God. Labag sa kalooba, sa batas ng Diyos, sa tuntunin ng Diyos, ang chismis. Next. It betrays confidence. Ito ay isang pagtataksil sa pagtitiwala sa inyo, sa atin ng tao. It betrays confidence. Proverbs 11:3, ang katapatan ng matuwid ay pumapatnubay sa kanila, ngunit ang taksil ay sinisira ng pandaraya nila. Ang taksil ay sinisira ng pandaraya nila. So, ito po ay ang pagtataksil ay isang pagsira doon sa confidence, doon sa tiwala na ibinibigay o pinagkakatiwala sa atin ng ating kapwa. It betrays confidence. Sino po ba ang kilala ninyong taksil? Sino kilala? Wala kayong kilalang taksil? Si Judas. Si Judas agad yung pumapasok sa isipan natin. Kaya yung pagtataksil sa pagtitiwala ay isang kahudasan. isang karakter ni Judas. Hindi karakter ni Judas, karakter ni Iscariote. Dahil merong Judas na matino. Okay. Napapansin niyo po ba yung commercial ng Carrier? Napapansin niyo? Nasabi nung tatay doon sa bata ay, huwag mong gagalawin to. Meron siyang, napapansin niyo yon. Tapos yung pagbalik uli ng tatay, ginalaw mo ba to? Sabi ng bata, oo. So, nabasag, ibinagsak yung pinagkakatiwala ng tatay doon sa bata na sinabing huwag gagalawin pero ginalaw. Yun po ang illustration ng pagsira sa confidence doon sa pagtitiwala na ibinibigay sa atin ng ating kapwa. Kaya napakahalaga po na tayo ay marunong mag-ingat ng ipinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Napakahalaga po yung tiwala sa atin. So, para hindi tayo maging biktima ng chismis. Number 3, it separates close friends. Ayan. Siguro sa atin, meron nang naka-experience ng ganyang karanasan na dating close na close kayo, pero dahil sa chismis, nagkasira kayo. Maraming pamilya ang nasisira, maraming pagkakaibigan ang nasisira, maraming samahan ang nasisira dahil sa chismis. Proverbs 16:28. Ang taong masama ay naguudyok ng kaguluhan at ang chismis ay naghihiwalay sa matalik na magkaibigan. Marami po ang nasisira ng chismis, ng balitang kasinungalingan, ng balitang kamalian. Naghihiwalay sa matalik na magkaibigan. It is a tool of the evil one. Proverbs 25:18. Ayan. Tulad ng pambambo. Ano ba yung pambambo? Pamalo, panghampas. Isang tabak o isang matulis na palaso, ang taong sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa. So ito po ay napaka bigat na instrumento ng isang masamang tao, itong pagchichismis. Para itong isang tabak o isang palaso o isang pambugbog na ang gumagamit lamang nito ay yung naghahangad ng kasamaan. Ang gumagamit lamang niyan ay yung naghahangad na makasakit, naghahangad na makamatay, naghahangad na makaperwisyo. Yun po ang kahalintulad
ng chismis. Isang panira, isang pangwasak, isang pamatay. At ang sabi ng Biblia, na parito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Ganyan po katindi ang maaaring maging epekto at kasamaan ng chismis. Verse number 5, it is a partner of idleness. Ano ba yung idleness? Idleness. Hindi po idleness. Idleness. Okay, 2 Thessalonians 3:11. Nabalitaan namin ang ilan sa inyo ay tamad. Yun po yung mga idle. Wala silang inaatupag, kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Ayan. Tamad ka na? Mapakialam ka ba sa buhay ng may buhay? Abay, ano pang katangian mo? Yung tamad, alam niyo po yung tamad, isang napakalaking kapintasan. Sino sa inyo masipag? Ayun. So, walang tamad dito. Kasi yung katamaran ay isa pong napakalaking kapintasan na para ba yung sakit na nakahahawa. Huwag ka sasama dyan, napakatamad niya. Di ba? Kung may anak ang dalaga at nanliligaw ay tamad. Nako! Alam mangyayari sa buhay mo, tamad yan. Napakalaki pong kapintasan ng katamaran. Ay sasamahan mo pa ng pakikialam sa buhay ng may buhay. Anong klaseng tao ka pa? Pupunta sa kachismisan, mauubos ang oras. Hindi makakaluto sa kanilang bahay. Hindi makakagawa ng dapat gawin. Kwento ng kwento. Wala namang kwenta. Maya-maya, may hihingin palang pabor sa'yo. Dinala naman kita ng chismis eh. Palitan mo naman. Ayun. Partner ng tamad ang mapakialam sa buhay. Yung mga busybodies. Wala silang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Number 6. It creates doubt on the integrity of the subject person. Kapag ka meron taong ichinismis sa'yo, hindi ba kilala mo yung tao? Tapos may ibinigay sa yung negative na balita o chismis. Hindi ba nagkakaroon ka ng doubt? Pambihira naman yan. Ganun pala yun. Ibait-bait nun eh. Loko-loko pala yun. Halimbawa, chinismis mo sa pastor. Ay, Master Agnes, oh. Hindi ako susumbong niyan. Halimbawa, chinismis mo. Pambihira, pastor pa naman. Di ba? Nakakaroon ka ng doubt dun sa integrity ng isang tao na naichismis sa'yo. At lumilikha ka rin ng pag-aalinlangan sa karakter ng tao kapag ka ikaw ang nagchismis. Nilalagyan mo ng pag-aalinlangan. Pwede ko pa bang pagtiwalaan niya si Brother Polly? Ganyan pala yan. Lumilikha tayo ng mga kaisipan, nagpuproseso tayo ng kaisipan kapag ka nakarinig tayo ng chismis patungkol doon sa isang tao na kilala nating hindi ganon. Buti kung hindi ka maniwala. Kung magaling mag-persuade yung nagbalita sa'yo, magaling magsalita ng kabulaanan, makakalikha ng pag-alinlangan doon sa kaisipan ng isang tao. Next. Wala na. It destroys reputation. Sumisira ito. Ang chismis ay sumisira sa magandang pangalan ng isang tao. Sumisira ito sa kanyang pagkatao, sumisira sa kanyang pangalan. At alam naman natin, napakahalaga sa isang tao
lalo na sa isang Kristiyano, ang kanyang pangalan. Na ito ay hindi dapat na dudungisan, hindi nababahiran ng anumang kapintasan. Napakahalaga po ng ating reputasyon. Ito daw po ay mas mahalaga. Ang ating pangalan daw po ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Ang Biblia po ay nagtuturo na higit nating pahalagahan ang ating pangalan kaysa ron sa kayamanan. So, yan po yung malaking sunog na ginagawa ng dila, ng tsismis at ang kasamaan ng tsismis. Ngayon, paano po natin magagamit yung kapangyarihan ng ating dila upang makapagbigay luwalhati tayo sa Diyos, upang hindi natin magamit sa tsismis at mas magamit natin sa kaluluwalhati, sa kapupuri, sa ikatataas ng pangalan ng ating Diyos. Doon po sa Psalm 34, verse 12 and 13, sino man sa inyo na umiibig sa buhay at naghahangad na makakita ng mabubuting araw, ilayo ninyo ang inyong dila sa pagsasalita ng kasinungalingan. Mahal mo ba buhay mo? Naghahangad ka ba ng makakita ng mabubuting araw? Sabi, ilayo ninyo ang inyong dila sa pagsasalita ng kasinungalingan. Paano ka ba makakalayo sa kasinungalingan kung ang kasinungalingan ay lapit ng lapit sa iyo? Sunod na sunod. Huwag mong pakinggan kung ano ang sinasabing kasinungalingan. Huwag mong pakinggan kung ano ang tsismis na dinadala sa iyo. Nag-uumpisa pa lang, pag alam mo ng tsismis, putulin mo na agad. Nag-uumpisa pa lang, barahin mo na agad. Kasi merong nagkukwento talaga namang gusto lamang manira. Nagkukwento ng problema ng iba. Halimbawa, tanong mo, ano bang may tutulong mo sa problema ngayon? Wala naman. Gusto lang ipamalita yung problema, wala namang magagawang solusyon, wala namang magagawang tulong, wala namang magagawang makagagaan doon sa problemang dinadala ng taong ichinichismis. So, huwag natin pakinggan yung chismis. Next. Number 2, by avoiding spiritual distraction. Proverbs 13:3. Siya nagbabantay sa kanyang mga labi ay nagbabantay sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang taros magsalita ay hahantong sa pagkawasak. Gayon po kahalaga ang pag-iingat sa ating pananalita na naiingatan natin, nababantayan natin ang ating kaluluwa dahil kapag daw walang taros tayo sa pagkukwento, pagbabalita ng mga kasinungalingan, ang sabi, hahantong sa pagkawasak. Kapahamakan, calamity, ruin ang mangyayari sa buhay ng isang taong walang ingat sa pagsasalita at pagdadala ng kasinungalingan. Number 3, by ascribing worthiness to our religion. Ano ba relihiyon natin? Ano ba relihiyon natin? Wala kayong relihiyon? Mga pagano ba kayo? Pag yung mga nag-a-apply, pag nag-fill up kayo nung form, ano yung nilalagay niyo sa religion? Born again. Ano pa? Wala na? Born again lang? Christian? Born again lang? Hindi Christian, basta born again. Okay, sige, tingnan po natin. James 1:26, galing po sa Living Bible. Anyone who says he's a Christian but does not control his sharp tongue is just fooling himself, and his religion is not worth much. Kung sinasabi mong Kristiyano ka at hindi ka marunong magpigil ng iyong matalim na dila, you are just fooling yourself at walang halaga ang iyong relihiyon. Ay, born again ako eh. Ba't daldal mo?
Ay, Kristiyano ako eh. Ba't ang sinungaling mo? Sinisira natin yung kahalagahan, yung importansya ng ating relihiyon kapag hindi natin natututunan ang pagpipigil sa ating matabil na dila. Anyone who says he is a Christian but does not control his sharp tongue is just fooling himself. Niloloko mo na ang sarili mo, nagkakalat ka pa ng kasinungalingan. At winawalang bahala mo yung iyong relihiyon. Kung sinasabi mong born again ka, kung sinasabi mong Kristiyano ka, kung sinasabi mong mananampalataya ka, dapat marunong kang magpigil ng iyong dila. Okay, next. So, ang pangapat po, kung paano natin magagamit yung kapangyarihan ng ating dila to glorify God is to accept Christ and share His life. Yung verse. 1 John 5:11 and 12, ito ang patotoo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang sabi po diyan, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Testing. Binigyan ka. Anong ginawa mo? Binigyan ka. Anong ginawa mo? Binigyan ka ba? Binigyan ka ba? Tinanggap mo ba? Yan ang problema. Marami ang binibigyan, pero hindi naman pala niya tinatanggap. Kaya kahit sabihin sa kanyang ipamahagi niya, wala siyang maipamahagi dahil wala naman pala sa kanya. Binigyan ka. Tinanggap mo ba? Kakaintindihan po ba tayo? Ibinigay sa iyo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Meron ka ba? Kung meron ka, iparte mo sa iba. Naroon ang kapangyarihan sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, naroon ang kapangyarihan para magkaroon ng kaligtasan yung ibang tao na maranasan din nila yung pagbibigay ng Diyos sa kanila sa pamamagitan mo. Nakakaintindihan po ba tayo? Binigyan ka. Tinanggap mo ba? Kung tinanggap mo, nasa sa iyo. Anong gagawin mo ngayon kung nasa iyo? Ipamahagi mo sapagkat yun ang gusto ng Diyos na maranasan ng ibang tao ang kapangyarihan ng pagsasalita mo, maranasan nila na sila ay binibigyan din ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Kung natanggap mo si Kristo, nasa iyo ang buhay. Kung ipamamahagi mo, magkakaroon din ng buhay yung binahaginan mo. Hindi mo sosolohin. Hindi mo sasarilinin. Ipamamahagi mo sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Ang Diyos ay parang yung, alam niyo ba yung naghahasik? Yung nagsasabog ng binhe. Hindi po nagtatanim, naghahasik po. Isinasabog niya ang binhe para mas marami ang makatanggap nito. At pag mas marami ang nakatanggap, mas marami ang makikinabang. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So, sa halip na gugulin natin sa tsismis, ang kapangyarihan ng ating pagsasalita, ng ating dila, ay gamitin natin ito sa pagbabahagi ng buhay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung totoo po na binigyan tayo ng Diyos at tinanggap natin ang ibinibigay ng Diyos, wala tayong ibang dapat gawin
kundi kung ano yung ating tinanggap, yun yung ating ipamahagi. At nasa gayon, higit na maluluwalhati ang Diyos, higit siyang mapaparangalan, sapagkat marami ang makatatanggap ng kaligtasan at marami ang makakaiwas sa kapahamakan doon sa apoy ng impyerno. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Tandaan po natin. Kaya napakahalaga po na kilala natin kung sino ang walang buhay. Yun ang babahagi na natin ng buhay ng Diyos. Tayo po ba'y nagkakaintindihan? Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo pong salita sa umagang ito na patuloy po naming magamit ang kapangyarihan po ng aming dila. Hindi po sa tsismis, kung hindi sa pagbibigay luwalhati sa iyong banal na pangalan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong kabutihan. Hayaan mo po aming Diyos na ito po ay maging kasangkapan namin, Panginoon, sa pagbubuo po, sa pagtatatag ng relationship, ng ugnayan sa ibang tao, at hindi po sa paninira sa ibang tao na maging ang aming sarili ay nasisira dahil sa paggamit po namin ng tsismis ay nagagamit po kami ng aming kaaway ng kasamaan. Kaya tulungan mo po kami, samahan mo po kami at ang iyong kapangyarihan na siyang manguna sa amin upang kami po ay magkaroon ng tunay na pamamaraan sa paggamit ng kapangyarihan ng aming dila, hindi sa tsismis at kabulaanan, kundi sa katotohanan at kapangyarihan ng iyong salita. Maraming pong salamat aming Diyos sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tingnan natin yung conclusion. Let us use the power of our tongue in building relationships, in construction opportunities, and not on demolition site. Huwag po tayong mag-demolish, mag-construct po tayo ng relationship sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating dila. Okay? So, hanggang doon po yung ating tsismisan. At meron po ba kayo nakuha sa akin? Tsismisan nakuha nyo? Hindi ako papayag. Mag-uulitan tayo kapag tsismis ang nakuha nyo sa akin. Kailangan ang dalhin nyo ay ang kapangyarihan at buhay na bigay ng Diyos upang magkaroon ng pakinabang ang Diyos sa kapangyarihan ng ating dila, sa kapangyarihan ng ating pananalita. Amen.